23. Ito na po yung ating last na saying. Parang may nag-request ito nun. Sino mag-request ito nun? Sino may nag-request sa akin ito nun? 7 last sayings. Parang may nagbabanggit na ano. Si Josh ba yun? Parang nagbanggit ng last sayings nun. Parang ano. Gusto ulit marinig. Sa Luke 23 verses 44, babasahin ko po mga kapatid sa verse 44 sa wikang English. And it was about the 6th hour, and there was darkness over all the earth until the 9th hour. Sabi niya gano'n. And the sun was darkened, and the veil of the temple was rent in the midst. Yung ano to sa templo kasi meron yung Holy of Holies. Kumbaga merong part na hindi pwedeng pumasok yung mga Jew except sa high priest. So pero dito, yung veil na yon, yung place na kung saan nandun yung presence ng Panginoon, na high priest na nga pumapasok, meron naghihiwalay doon is yung tela. Nahati na daw yon. Sabihin, ang implication nun, pwede na tayong lumapit sa Diyos through His Son. 46, and when Jesus cried with a loud voice, He said, Father, into thine hands I commend my spirit. And having said thus, He gave up the ghost. Ito po yung ating 7 saying sa gabing ito. Let's bow our heads and pray. Lord, thank you po sa gabing ito. We pray for blessing. We pray for encouragement. We pray for hunger and thirst sa inyo. May we desire you. And dama po yung mga isip namin kahit maraming crisis, maraming gulo sa politics, sa buhay namin, yung iba't ibang struggles, personal things, mga sins sa paligid namin, mga internal temptations din namin. We pray na kahabagan niyo po kami. May you forgive our sins sa gabing ito. And I'm praying, Lord, na show us your glory. Makita namin kayong mataas. May we have appreciation more and more sa inyong great person, Panginoon. We appreciate your Son as well sa gabing ito, more and more, as He is our Savior, our only Savior, your beloved Son, O God. May your Spirit move in our midst sa gabi pong ito. May you bless your people and break us for thy glory's sake. Christ we pray. Amen. Again, ang title ay The 7 Last Sayings. Ito na yung pang-7 natin. Ito na yung huli. And then sa mga susunod, ay magkakaroon tayo ng ibang series. Nalala niyo yung 7? Ano yung una? Father, forgive them, for they know not what they do. Second, today shall thou be with me in paradise. Third, woman, behold thy son. And then yung counterpart, behold thy mother. Sabi niya ganon. Fourth, Eli, Eli, lama sabachthani. Dati ang basa ko rito, Eli, parang gano'n. Pero Eli pala, no? The way binabasa nila doon sa Aramaic is Eli. Eli, Eli, lama sabachthani. That is my God, my God. So, fifth, ano yung pang-5? I thirst. Yan. And then yung last time, it is finished. Matapos na daw yung mga prophecies na fulfill na, yung kaligtasan tapos na. And then finally, bago niya ibigay yung kanyang hininga, ang sabi niya sa Luke 23:46, Father, into thine hands I commend my spirit. Ito yung pinaka-focus natin sa gabi pong ito, no? Pag pinansin natin dito, yung pagkakasabi doon ng Panginoon Kristo, hindi to ordinary na Ama, sa iyong kamay ay inaabiling kong aking spirito. Hindi ganon. The way kung paano niya sinabi, isang sabi, with a loud voice. Sumigaw talaga siya. Father! To the point na may makakarinig. Okay? Hindi siya something na parang ibinulong niya lang. Hindi. Ang goal niya is marinig talaga ng mga nandoon during crucifixion, yung pinaka-last statement na sasabihin niya. Sinabi niya ito with a loud voice. Katulad din ito dun sa Matthew 25 verse 50. Jesus, when he had cried again with a loud voice, yielded up the ghost. Ang sabing ganon. And then dito, nakita natin sa Luke 23, ang sabi, with a loud voice. Pero isipin natin, bakit kailangan niyang sabihin na ilakas niya yung boses?
ano to eh, it's a form of parang, hindi to eh, parang minsan tayo napapasigaw kapag may nararamdaman, aray! Yung parang gaganon ka. But yung kanya, kailangan niyang ilakas na, alam natin, prayer to kasi kausap niya yung ama eh. Yung statement na to, this is something directed sa ama. Pero yung pagkasabi niya ng malakas, meron ba tong ini-imply? Meron. Yung pagkasabi niya ng malakas, Ama! Sabi niya ganun. Father! Into thine hands, I commend my spirit. Sabi niya ganun. Pinapakita daw dito yung kanyang confidence. Okay? At the same time, para yung mga tao marinig nila kung ano yung sinabi ng Panginoong Kristo. Dito nakakatuwa eh, kasi kahit alam niyang mamamatay na siya, yung the way ng pagsigaw niya, pinapakita niya yung confidence niya, pinapakita niya na kahit kamatayan, hindi niya kinakatakutan. Ganun. Pag tayo, ganun din dapat. Pag tayo, yung kamatayan, something na hindi dapat yung natin kinakatakutan. Dapat yung kamatayan, something yan na tinitignan natin with confidence. Na ano, hindi ako mapapahamak. Bakit? Meron akong tagapagligtas. May tumubos sa akin, may nagbayad ng aking mga kasalanan. Kaya, kumbaga ano din ito eh, something na we can really learn dito sa sinabi ng Panginoong Kristo. Pero ang isipin natin, ito naman ang mabuti kung sakaling, sabi niya, sinigaw niya ng malakas yung Father, into thine hand, I commend my spirit. Ano naman kung ma-express niya yung kanyang confidence, pinapakita niya yung fearlessness niya sa kamatayan. Ano naman kung malakasan niya, kailangan marinig ng mga tao. Somehow, this moment, kinukuha niya yung attention ng mga tao. Gusto niya na yung mga tao makita siya. Gusto niya yung mga tao marinig yung kanyang sasabihin. Gusto niya yung mga tao matuto doon sa kanyang isinigaw. Kasi nung sinigaw niya ito, pag pinansin natin sa Luke 23:47, tignan ninyo. The next verse doon sa verse 46. Sabi doon sa verse 47, now when the centurion saw what was done, sabi dito, he glorified God saying, certainly, this man was a righteous man. Sabi niya ganon. Ito ang nakakatuwa eh, kasi nung narinig nung lalaki, yung sigaw ng Panginoon, Father! Sabi niya ganon. Siyempre, tumingin siya. Yung mga tao tumingin din. Pero doon sa mga nakarinig, doon sa mga tao na nandoon, ito yung may na-realize doon sa kanyang narinig. Kaya maganda yung nakikinig eh. Maganda yung nakikinig ka sa Word of God. Maybe there's something na may ma-realize ka. Itong lalaking ito, imagine na, ito ay isa sa mga sundalo. Yung sa mga nakaraan nating lesson, nakita natin na yung mga Roman soldiers, yung goal nila is to humiliate ang Panginoong Kristo. Wala silang idea na parang painumin mo para mabawasan man lang yung pagod niya. Walang ganun eh. 'Di ba? Yung spongha na ginamit nila, yung sponge, yung hyssop, ang ginamit yung galing dun sa puwet nila. Tapos yung umaga na pinainom siya, something na merong lason. Yung, kumbaga, ipopoison siya eh. Panis na yung lasa, kumbaga eh. Pero dito makikita natin, kahit anong sama nila, etong point na ito, nung narinig niya na yung last statement or last saying ng Panginoong Kristo, there's something happened dun sa lalaking ito. He glorified God. Ang sabing ganun dito eh. He saw what was done. Narinig niya yung mga sinabi ng Panginoon marahil nung mga una, wala siyang pakialam. Pero nung itong huling-huli na, dito lang siya nag-react na something may na-realize siya, he glorified God, pinuri niya ang Panginoon at nasabi niya sa sarili niya, certainly, this was a righteous man. Ang tindi ng realization niya eh. Dito niya nalaman na yung lalaking ito is someone na walang kasalanan, matuwid siya. Nakita niya kung ano yung mga nangyari. Kumbaga, ito yung moment din na napagdugtong-dugtong niya. Naalala niyo yung mga sinabi niya? Kung nandun, isipin natin, nandun siya from the very beginning. I-assume natin, narinig niya yung Father, forgive them, for they know not what they do. Ano ba naman to? Pinagpipray pa niya yung mga kaaway niya. Tapos narinig niya, later on, sabi niya, my God, ala, tumawag na naman siya dun sa ama niya. Kanina, tinatawag niya yung ama niya. Ngayon, tumatawag na naman siya sa Diyos niya. Tapos ngayon, huling-huli, tumatawag na naman siya dun sa kanyang ama. Na isinusuko niya yung kanyang spirito. Kahit maraming umaaway sa kanya, alam naman ng Roman soldiers kung bakit naipako ang Panginoon eh. Out of jealousy, out of anger ng mga religious leaders. Kaya gano'n ang nangyari. Kaya dito kung isipin natin, ang galing ng kanyang realization at this point in time. Baka maitanong natin, ano pa ba rito yung
ano yung ano dyan? Ano dito yung ano, yung what more hath he hath witnessed? Kasi sabi rito, when the centurion, maganda yung reaction niya eh. Pero at that point in time, ano ba yung nag-lead sa kanya? Paano niya na-realize ito? Aside dun sa mga sinabi ng Panginoong Sokristo. Pag binalikan natin doon sa verse 1, yung verse 44, may mga makikita ka dyan. Ang sabi dyan, and it was about the 6th hour, and there was darkness over all the earth until the 9th hour. Mula 12 noon hanggang 3 o'clock, merong darkness doon sa land. May mga nagsasabi, eclipse daw yan eh. Pero scientifically, imposible daw kasi full moon. Hindi daw nangyayaring ganun. Okay, usually. Pero tsaka yung season na to, this is something na season ng Passover season. Tapos ganyan yung mga nangyari merong darkness, tapos may earthquake doon sa time na ito. Ganyan ang mga nangyari May mga supernatural events na nangyari. During sa crucifixion ng Panginoong Sokristo, may mga supernatural events na nag-occur at that time. Kaya yung anong lalaking ito, something na hindi man ganun pa ka-fully yung understanding niya who Christ is, pero something na meron na siyang nare-realize about who Jesus is. Hindi siya ordinary. Pero ang na-realize siya rito, particularly yung sabi niya, this was a righteous man. Hindi niya pa niya alam that He is God. Pero something dito nakakatuwa, nandun na yung pagpupuri niya. In a way na by confessing, talagang matuwid yung taong ito, sabi niya ganun. Diba? Dito niya na kino-confess na ang Panginoong Sokristo, hindi pa totally yung understanding niya, pero something na meron na siyang naiisip na tama about doon sa Panginoong Sokristo. Maraming tao doon, pero isa lang ang nagsabi ng ganun. Itong lalaki lang ito. Kumbaga dito, natupad na yung sinabi ng Panginoong Sokristo sa John 12:32. Tingnan niyo sa John 12:32. Anong sabi sa John 12:32? Sabi sa John 12:32, and I, if I be lifted up from the earth, I will draw all men unto me. Tatawagin daw niya, aakain niya yung mga tao papunta sa kanya. Nakita niyo yon? Ibig sabihin, dito makita natin yung, nung naipako siya sa cross, sino yung mga tinawag niya? Yung thief, di ba? Yung isang thief. Dirinon niya papunta yon sa kanya. Tapos ngayon, yung centurion, dirinon ng Panginoon Jesus patungo sa kanya. Yung mga nililigtas ng Panginoon during His time, nung time na ito, galing sa iba't ibang spectrum ng life May mga ordinary people, may mga religious people, may mga rich people, may mga sundalo nung time ni John the Baptist. Ito ngayon time ng Panginoong Sokristo, may mga follower din siyang ganito. Sa lahat ng all sorts of people. Pero there's something dito na makikita natin, tinupad ng Panginoon yung kanyang sinabi na pag naitaas daw siya, He will draw all men unto Him. Sabi niyang gano'n. Tignan pa natin dito, alam niyo ba yung sinabi ng Panginoong Sokristo, itong part na to, sabi niya, Father, into thine hand I commend my spirit. Or in total, yung mga sinabi ng Panginoong Sokristo dun sa 7, kung isa-summarize natin, something na ma-appreciate niyo doon, yung mga words niya doon, it is full of God. Paano full of God? Tsaka, naalala niyo, paano full of God? Kasi, yun nandoon siya, palagi niyang tinatawag sa first saying niya, sabi niya, Father. Tapos sa fourth saying niya, my God, my God. Tapos ngayon dito sa last saying niya, ang sabi niya, Father, na naman. Hindi lang full of God, pero full of Word din. Full of the Word of God. Paano full of the Word of God? Yung sinabi niya na, today, sabi niya ganon, shall thou be with me in paradise, sabi niya ganon. Kumbaga, ano to yung una muna tayo. Yung prophecy doon sa Isaiah 53 verse 12. Sabi niya, yung Father forgive them for they know not what they do. Prophecy yun na nag-intercede siya on behalf ng mga sinners, nakalagay sa Isaiah 53 verse 12. And made intercession for the transgressors. So, naging tagapamagitan daw siya. Siya yung nananalangin, namamagitan, Ama, patawarin niyo po sila. Para siyang nandun sa gitna.
Ama, tanggapin mo sila. Ama, patawarin niyo po sila. Hindi nila alam yung kanilang ginagawa. Siya yung nagpi-plead on behalf ng mga makasalanan. Natupad yung Isaiah 53 verse 12. Prophecy yun. Dito sa Isaiah 53 verse 11, yung sinabi ko kanina na sinabi niya na, today shalt thou be with me in paradise. Nakalagay sa Isaiah 53 verse 11, and he shall see of the travail of his soul and shall be satisfied. By his knowledge shall my righteous servant justify many. Ayun, ang gusto ko makita nyo. Dahil doon sa sacrifice ng Panginoong Kristo, marami doon siyang aariing ganap. Alam niyo kung sino nauna? Doon sa crucifixion, yung thief on the cross. Yan yung mga bunga ng kanyang sacrifice. Isa na yan. Doon sa cross, tinupad din niya yung children. Sabi, ano yung sabi doon sa command sa mga bata? Honor thy father and thy mother, di ba? Yung mga sinabi ni Lord Jesus, hindi lang nagre-reflect doon yung pagiging God-mindedness niya. Nagre-reflect din doon yung word-mindedness niya. Ibig sabihin, yung mind niya, consume siya ng person ng Diyos, consume din siya ng Word of God, na halos lahat ng gawin niya, nakakonect sa Word of God. Yung first saying niya, second saying, yung third saying niya, nakakonect din sa Word of God. Honor thy father and thy mother. Diba? Inaalala niya, dun sa fourth saying niya, anong sabi niya? My God, why hast thou forsaken me? He was quoting from Psalm 22, verse 1 hanggang 2. Ano yung ibig sabihin nun? Kahit nakapako na siya dun sa cross, he's thinking pa rin yung Word of God. Minimeditate pa rin niya. Nung sinabi niyang I thirst, sabi niyang ganon. Ano pa rin yun fulfillment yun ng Psalm 69. Na dahil dun sa kanyang thirst, binigyan daw siya ng gall. Pero may kita pa rin natin dito, nakakonect pa rin sa Isaiah 53 na kung saan dumanas daw siya ng maraming suffering. Kasi yung sinabi niyang I thirst, doon mo makikita yung na-reach niya na yung pinaka-point na exhausted na talaga siya. Makikita mo yung humanness niya doon Kung gaano katindi yung sufferings niya. Imagine dumating ka sa pag-point na sa sobrang torture sa'yo, halos nakadikit na yung dila mo dun sa ngala-ngala mo sa sobrang dry. Ganon katindi. Imagine mo yung mga sinabi niya doon na kahit yung I thirst, nakakonect pa rin dito. Yung sinabi niyang it is finished. Inendure niya lahat. Sabi, but he was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him. And with his stripes, we are healed. It is finished. Bakit? Dahil doon sa kanya mga sugat, yung scourging na ginawa sa kanya, yung preaching last time, nagkaroon na daw tayo ng kagalingan. Kung gusto natin, kung gusto ng tao na gumaling sa kasalanan niya, sa mga sugat, ang kagalingan ay makikita sa Panginoong Kristo. Doon sa kanyang mga dinanas, yun yung pagpapagaling sa atin. Yung paghihirap ng dinanas niya. And then ngayon, makikita natin, sa seventh saying ng Panginoon, pinagkatiwala niya yung kanyang kaluluwa, yung kanyang spirito, doon sa kamay ng kanyang gracious Father. Alam niyo ba yung sinabi niya na, Father, into thine hand I commend my spirit? This is a quotation from Psalm 31 verse 5. Sabi ng Psalm 31 verse 5, into thine hand I commit my spirit. Teka lang. Ano yung pastor? Aware pa rin si Lord Jesus doon and he's quoting from Old Testament, from Psalms 31? Yes. Kaya nga yung mga sayings niya doon sa cross, ako kahit ngayon ko lang din na, nung inaral ko tong part na to, ngayon ko lang din to nakita na ganun. Na lahat pala ng sayings niya doon, nakakonect lahat sa Word of God. Kaya something yung makikita natin sa 7 last sayings, it was full of God and it was full of the Word of God. Isn't it amazing mga kapatid? Na yung kahit yung pinakahuling pagkakataon niya, pinagkakatiwala pa rin niya yung sarili niya dun sa kalinga, dun sa pag-iingat ng Ama. Nilulook forward niya yung enjoyment na makasama yung Ama. Kasi sa Ama niya pinagkatiwala, sino niya makikita niya sa after ng kanyang kamatayan? Di ba? Wala ring iba kundi ang kanyang Ama. Kumbaga, yung word pala na ito na sinabi niya na, Father, into thine hand I commend my spirit. This is an expression of complete trust. Ito yung pagpapakita ng buong tiwala sa Ama. Pag tayo mamatay na, this is the way kung paano dapat tayo mamatay. Yung death ni Lord Jesus, this is also an example sa atin how we ought to die. Paano dapat kayo mamatay? Paano dapat ako mamatay? Ganito din, Lord, into thine hand I commit my spirit. See you after my last breath.
kailan ba yon? Ganun lang yung pagitan nun. Pagbigay mo nung last breath mo, that very moment then, in a twinkling of an eye, may kita mo rin ng Ama. Kaya dito, sabi niya dito, yung word na, nabanggit ko yung word na committed yung kaluluwa niya sa Ama eh. Yung word na committed, sabi niya, Father, into thine hand I commend, sabi niya gano'n. Makikita mo rin yung word na yan sa 1 Peter 2:23. Kaya lang iba ng context. Yung context dito, Christ committed himself doon sa Ama who judgeth righteously. Ibig sabihin, yung ginagawa ng mga tao sa kanya na pagpapahirap, yung kumbaga misjudgment sa kanya, yung mistrial sa kanya, lahat yun, pinagkatiwala niya doon sa Ama who judgeth righteously. Pero same yung point na ipinagkatiwala. Ang ibig sabihin ng commend, sabi niya, Father, into thine hand I commend my spirit. I committed my spirit. Ang idea, Lord, sa iyong kamay, I'm handing over yung aking sarili. Ibinibigay ko lang, ipinagkakatiwala ko yung sarili ko sa iyo. Sa kaluluwa, yung kaluluwa ko sa iyo, Panginoon. Yun ang idea. Yung suffering niya, yung mga taong gumawa sa kanya noon, kahit innocent siya, ipinagkatiwala niya yung situation niya sa Ama. Ngayon, dumating na siya sa point na yung kaluluwa niya, hindi lang situation yung ipinagkatiwala niya sa Ama, pati yung kaluluwa niya, ipinagkatiwala niya na sa Ama. Something na may matutunan kayo doon. Kahit yung mga trials in life, dapat pala ipagkatiwala natin sa Ama. Paano ipagkatiwala? Let's hand over yung mga sarili natin. Lord, kayo na pong bahala sa akin, Panginoon. Kayong nakakaalam. Kahit sinasabihan nila ako ng masama, pero you know the truth. Dalawa na lang tayong nakakaalam. Okay yun kung wala kayong ginagawa. Baka mamaya may ginawa ka naman, sabi mo, Lord, pero guilty ka naman pala. Siyempre, dito magiging applicable sa'yo kung ganun. Kung may sinasabing iba na negative sa'yo, o kaya pinarusahan ka because may ginawa kang mali, you're bearing yung consequence yung ginawa mo. Hindi mo pwede i-quote itong sinabi sa 1 Peter. Bakit? Tama lang yung na-receive mo eh. Di ka naman nagsasuffer righteously. Kasi may ginawa ka nga. Magkaibang bagay yun. Okay? Pero dito, something na if we will suffer, mga kapatid, let's suffer righteously. At kapag tayo dumating sa point na iaalaw ng Diyos na kukunin niya na tayo, sana ganito rin tayong mamatay. Matutunan natin na i-hand over yung ating kaluluwa doon sa ating Panginoon. Alam nyo, yung portion na to ng 7 last sayings, yung pang-7 na to, this is a part na kung saan a good specimen na kung saan matututunan natin paano ba natin i-approach yung kamatayan. Katulad ng sinabi ko kanina, in-exemplify dito ng Panginoong Jesucristo how to die peacefully. Lagi nating naririnig rest in peace. Kung tayo magre-rest in peace, if we will die peacefully, sino yung example natin? Ano bang ibig sabihin? Ano bang itsura ng tao na namamatay ng payapa? Ito yun. Si Lord Jesus yun. Pag tinignan natin, ito yung example niya. Kung tayo mamamatay, in our dying moment, there are several things na gusto ko na ma-realize natin. Na ito yung na-experience ng Panginoong Jesucristo nung siya ay mamamatay na. Okay? Ito yung gusto ko na ma-realize natin kapag tayo mamamatay, ganito rin dapat tayo. Ito yung na-experience ni Lord Jesus. This is something na nasa kanyang puso't isipan. Number 1, that God rules over our lives. Yung moment na yun na mamamatay na siya, alam ni Lord Jesus na God is in control pa rin. Na ang Diyos yung may authority doon sa kanyang existence. Yung haba ng buhay niya, nai-stay niya sa earth, yung kanyang ministry, ang Diyos ang nag-determine nun. He determined His birth, He determined His death also. Same way with us, mga kapatid. Nung nakapako ang Panginoong Jesucristo doon sa cross, alam niya na ang Diyos yung kahit nakapako na siya dun sa cross, alam niya na ang Ama pa rin ang may control ng lahat ng bagay. Kahit nahihirapan siya, nasaktan siya, alam niya, kasama niya pa rin ang Ama. At lalo na ngayon, sa huling hininga niya, ibibigay na lang niya. Alam pa rin niya that God is in control. Nabanggit ko kanina na
aware ang Panginoong Kristo dito. Alam niya na ang Diyos ang may control sa lahat, pati nung kanyang birth. Nalalagay dun sa Luke 1:27, to a virgin spouse to a man whose name was Joseph of the house of David, and the virgin's name was Mary. And the angel said unto her, anong sabi sa kanya? Fear not, Mary, for thou hast found favor with God. And then sa 31, and behold, thou shalt conceive in thy womb and bring forth a son, and shall call his name Jesus. Mary, manganganak ka ng isang lalaki sa ganitong time. Who determined that time? God. Yung kanyang actual birth, kailan nangyari yan? Luke 2. And so it was that while they were there, the days were accomplished that she should be delivered. Kabuanan na ni Mary sa Luke 2, sa verse 7, and she brought forth her firstborn son and wrapped him in a swaddling clothes and laid him in a manger because there was no room for them in a inn. Alam natin kung sa pinanganak sa sabsaban, hindi siya dun sa magandang tulugan, hotel type, hindi ganon. Stall nga eh. Bahay ng hayop, wala na raw silang matulugan. Wala silang marenta ang iba. Pero dito may kita natin the pronouncing of his birth, and then yung kanyang actual birth, and then itong moment na to dun sa cross. This is now his death. Yung death niya, God determined din yung date, yung hour na siya ay mamamatay. Alam niyo lahat ng bagay, yung nangyari doon sa buhay ng Panginoong Kristo, between yung life ng kanyang birth, yung kanyang death, lahat yan, ang Diyos yung nagtakda. Nothing more, nothing less. Pati yung paraan ng kanyang kamatayan, yung mga tao na gagawa niyan, kailan nila gagawin yung mga bagay na yan, ano ang dahilan, bakit nila ginawa yan, lahat yan nakadetermine, nakatalaga, alam ng Diyos, nakalagay sa Acts 2:23. Him, tingnan niyo po, sa Acts 2:23, tingnan niyo mga kapatid. Ito maganda, ang sabi dito, him being delivered by the determinate counsel and foreknowledge of God, ye have taken and by wicked hands have crucified and slain. Sabi to ni Peter dun sa mga tao, ang ginawa nyo kay Lord Jesus ay pinako nyo siya. Pero yung mga nangyari sa kanya, na dinelivered siya, nangyari yan by the determinate counsel and foreknowledge of God. Pag sinabing determinate, ang idea, what is defined or marked out or bounded, ibig sabihin, minarkahan na. Ibig sabihin, tinandaan na. Ganyan talaga yung mangyayari sa kanya. Kumbaga, yung counsel sa kanya, yung word na counsel, ang idea ay, yung determinate, ang ibig sabihin ay the boundary. Okay? Yung mga mangyayari kay Lord Jesus, kahit sa buhay nyo, naka-boundary lahat yan. Paano naka-boundary? Yung purpose ni Lord ng mangyayari. Okay? Hindi nito sinabi na kahit gusto mong gumawa ng kasalanan, pipigilan ka niya. May mga bagay na mahirap sabihin niya na, ay, kung pipigilan pala niya ako, di kahit gawin ko lang lahat. Hindi. Meron tayong active part. Kaya kayo nag-aaral, natututo tayo. Yung mga dapat yung iwasan nyo. Yung mga determinate, yung mga boundaries na yan, pati yung purpose niya, wala kayong alam dyan. Hindi ko alam yung part na yan. Ang alam natin kung ano yung bawal tsaka ano yung dapat, yun ang gawin nyo. Okay? This is something na beyond sa atin eh. Kasi ang ibig sabihin ng purpose, ito daw yung design. Sabi, nandito yung idea ng kaisipan ng Diyos, yung layunin ng Diyos, yung kanyang kalooban. Okay, yun ang ibig sabihin ng counsel ha. Yung determinate, yung mga minark out daw. Ito daw kung hanggang saan na mga plano or purpose daw ng Panginoon. Kasama daw dun sa mga nangyari, determinate counsel and, alam niyo, foreknowledge. Ang idea ng foreknowledge is yung omniscience. Andun daw yung idea na kung saan, nakita ron ng Panginoon beforehand kung ano yung mangyayari. Ito, imagine niyo. Yung mga mangyayari daw kay Lord Jesus, alam na daw ni God yan bago pa daw mangyari yung mga bagay na yan. Dahil sa kasamaan ng tao, ipapako daw nilang Panginoong Kristo, pinurpose niya daw yon. Hinayaan daw niya na maging yun ang plano niya. Dinetermine niya na yon.
Sino yung mga magpapako, alam niya na yon bago pa mangyari. Ganun daw yon. Tayo, yung mga magulang natin, alam na ni Lord yun kung sino yon. Yung mga magiging magulang ninyo, magiging kapatid natin, kahit yun, di-determine niya na yon according to His purpose na yon. Pero yung foreknowledge na yan, kung tayo hinirang ng Panginoon, may part doon na maliligtas tayo. Kasi hindi lahat yun ipinalaga doon eh. Yung iba, nag-pass over ang Panginoon. Nayaan niya yung iba. Wala silang part na naka-purpose sila para maligtas. Naka-purpose, marinig nila yung gospel. Pero yung working ng Holy Spirit, may mga hindi inadya ang Panginoon. Hindi dahil sa parang galit ako, hindi ganun eh. Kumbaga, yung sovereignty niya, ito yung expression ng kanyang sovereignty. Tingnan niyo sa Romans 8:29, para sa mga may idea tayo. Makita rin natin yung word na yan na magkakasama palagi. Yung determinate counsel and foreknowledge. Makikita mo rin yan na magkasama dito sa Romans 8:29. For whom He did foreknow, yung kinilala daw niya, He also did predestinate. Yan. Yung foreknow, yung inalam niya hanggang doon sa future. May mga pinili daw siya doon sa future, kahit hindi pa raw siya nag-create. Alam niya na kung ito yung iaalaw ko, may mga mangyayaring ganito, ipapanganak si ganito, sa dupitak. Yan, alam niya na yan. Pero yung mga tao na yon, may mga purpose ako doon, may mga pinili ako doon. Yung mga inalam niya, itinalaga niya to be conformed to the image of His Son. Yun ang goal ng kaligtasan natin, mga kapatid. Alam niyo kung bakit kayo niligtas? To be conformed in the image of His Son. Kaya, you live holy. Mabuhay kayo ng maayos. Kasi ang goal ni God sa buhay niyo, to be like His Son. Are you living like Jesus? Do you love God more than anything else? Katulad din ni Lord Jesus na, Lord, I delight to do Thy will. Nabubuhay ako para sa iyo. Sa verse 30, Romans 8:30, moreover, whom He did predestinate, ano daw mangyayari? Yung mga inalam niya sa future, kinilala niya, itinalaga niya daw yun, pinili niya. And then sabi rito, whom He did predestinate, itinalaga niya na maging anak niya, ano mangyayari? Then He also called. Kaya dumating yung araw, tinawag kayo. Yung mga naligtas na, dumating yung araw na tinawag kayo. Bakit? Pag finorno ka ni Lord, predestinate ka niya, tatawagin ka niya. Kaya kapag wala kayong pagtawag, parang very plain. E di, baka hindi ka predestinate. Baka hindi ka rin niya kinilala from the very beginning. Hindi ka niya pinili. Kasi sabi dito, pag ikaw daw ay kinilala ng Diyos, itinalaga ka niya, tinawag ka niya, and then whom He also called, He also justified. Paano justified? Aariing ganap, you will be saved. Ibo-born again ka niya, ipapakilala niya sa iyo kung paano ka niya inaring ganap na sa mamamagitan ng kanyang anak, na tupad na yung hustisya. And whom He justified, then He also glorified. Ang alam niyo tawag dito, ito daw yung tinatawag na golden chain of salvation. Pag pinasin mo to, lahat ng finorno, yung kinilala ng Diyos, yung pinili niya, na itinalaga niya, na tinawag niya, na inari niyang ganap, sure, He also glorified. Kaya we believe na yung kaligtasan natin hindi na mawala. Once na na-save ka, ligtas ka talaga. Minsan kasi may mga nag-argue, kasi kung mahilig kayo manood minsan o maging part ng may mga group kasi ako sa FB eh. Nag-argue sila dyan na sinasabi nila, wrong teaching daw yung once saved, always saved. Kasi daw meron daw mga Christians, kahit daw mga pastor, na may mga gumagawa ng krimen, mga nangmumolestya, gumagawa ng masama, pumapatay, sabi nilang ganon. Naalala niyo ba parang something na sa Australia may ganon din eh. Lalaki siyang pastor, pinatay niya yung asawa niya eh. Oh. May mga ganon, sabi nila, ay, kaya hindi ako naniniwala sa one save, always save eh. Hindi. Biblical yung one save, always save. The question is, save ba talaga siya? Baka hindi. Nalala ko tuloy yung preaching na pinakinggan namin kanina eh.
Si Adrian Rogers, yung sinasend ko sa inyo, pakinggan nyo. Kasi kahit ako natututo doon, may nakukuha akong insight. Panoorin nyo yun, I know, matututo kayo doon. May part siya na sinabi na kahit even Baptist, baka hindi rin daw makarating sa langit. Sabi diyan gano'n. Kasi nga bakit? We have to assure yung kaligtasan natin. Na-experience ba talaga natin yun? Are there changes? May mga pagbabago ba talaga? Is there desire to live holy, to obey ang Diyos? Kahit doon kahit yung mga moment na parang, Lord, parang di ko na kaya. Oh. Ang hirap na. Hindi ko na nakikita yung future eh. Parang hindi naman mag-work out yung mga prayer ko. Parang wala namang sagot yung mga yan eh. Alam nyo, kahit di naman sagutin ng Diyos yung prayer ninyo eh. Bakit? Doon nyo ba binibase yung kaligtasan nyo? Eh ano kung di nga sagutin? Mag-o-obey ka pa ba? That's the question sa'yo. Hindi dapat ma-determine yung walk natin na we will follow God kapag sinasagot niya yung prayer ko. Hindi ganon. We will follow the Lord kasi tamang i-follow siya no matter what, kung ano yung mangyari sa akin o sa iyo. Whether i-answer yung prayer mo, hindi. Kahit naman hindi i-answer dito eh. What if doon sa next life, doon niya na i-answer? Still, we ought to do kung ano yung dapat, ano yung will ng Diyos. Kaya dito nakakatuwa na makita yung mga bagay na to, no? Na itinalaga daw ng Panginoon. Kahit yung mga nangyari sa buhay ng Panginoon, yung araw ng kanyang kamatayan, itinalaga na daw yan. Kahit sino daw yung mga papatay din sa kanya, nakadetermine na rin, nakalagay sa Acts 23, mga wicked hands. Pero ito lang yung gusto kong makita nyo, na yung mga bagay na yan, itinalaga ng Diyos according to His will. Yung death ni Lord Jesus Christ sa cross, hindi yan something na nagulat ang Ama. Naku po, parang hindi ko yata alam yan Nagulat ako Walang ganun sa experience ng God the Father. Hindi siya ganun nagulat. Look, bakit yung mga Romans na yung nagpako? Ang plano ko nun, yung mga Pharisee. Bakit nandyan sila? Nakigulo sila. Walang ganun. Inalam niya na yan. Alam niya na yan hanggang doon sa hinaharap. Itinalaga niya yung mga part na yan. Ito yung part na hindi niyo alam, hindi ko rin part. Hindi ko rin alam. May mga ngayon dito, habang as we study New Testament, nakikita na lang natin na, alam daw pala niya. Ganun yung mga, that's how we will see yung mga bagay na to. Ay, alam pala niya, sa Acts 2:23, mga wicked hands pala yung have crucified and slain. Ang nag-slain doon sa Panginoong Kristo. Pero baka isipin ninyo, ito rin argument nila eh. So, paano yun? Kung itinalaga daw pala ng Panginoon yung hinaharap, yung mga mangyayari na, so, sinong nag-udyok para gumawa ng masama doon sa mga Roman soldiers? Isisihin nila, ay ang Diyos, di kung ganun sinasabi mo, na ang Diyos ang nagtalaga, o di siya rin ang may kasalanan, kasi tinalaga pala niya o di siya rin ang nag-udyok doon sa mga tao na yon. Hindi. Pag itinalaga ba niya yung isang bagay, ibig bang sabihin, siya rin ang magbibigay ng masamang nasa sayo? Hindi. Not necessary. Yung kasamaan ng mga sundalo, yung mga Pharisee, nag-a-act sila on their own. Kaya nga tayo, pag nagpipray, Lord, huwag niyo kong i-lead sa temptation. Palangang sabihin mo, Lord, di mo kasi ako pinigilan Yan tuloy, gumawa ako ng masama. Kasalanan mo, mali. Who are you to accuse siya? Ikaw yung gumawa ng kasalanan, ikaw yung gumawa ng mali. Tapos isisisi mo siya. Parang mali naman. You're not being responsible or accountable doon sa sarili mong ginawa. Pag kayo may mga ginawang mali at kasalanan, sisihin nyo yung sarili nyo. Kayo ang accountable doon. Nagbigay ang Diyos ng command, wag. At ito yung gawin mo, thou shalt not, and thou shall. Yung dapat, tsaka hindi dapat. Sabi nga dito sa yung Acts 4:27, may part dito na sa ESV, ang sabi nga to do whatsoever your hand and your plan had predestined to take place. Plan. Decree is plan. May plano na siya. May plano siyang mabuti para sa'yo. Tsaka sa akin. Pero paano natin marireach yun? Paano natin mararating? I-obey mo siya. Pag may mga in-between na nangyari sa'yo hindi maganda, pinarusahan ka, kumbaga, chinastise ka, kasalanan mo yun.
Pero maigi pa rin, alam nyo kung bakit? Minsan nagkakamali kayo, nagkakasala tayo, pero ang buti pa rin ng Panginoon eh. Pero wag niyong gamiting license yun ha. Ay hindi, nung dati okay pa ako eh. Kaya pa siguro, gumawa pa ako ng isang ewan ko lang. May iba ganun eh. Ewan ko, bahala kayo. Baka di kayo makabalik. Lalo na pag yung ginawa nyo needed, kailangan kang i-discipline. Pwedeng makabalik, pwedeng hindi ko alam kasi future yun, hindi ko rin alam. We don't know, wala pa naman tayo doon eh. Wala ka pa naman doon eh. Pero at this point in time, huwag mong subukan. Huwag mong subukan. Diba? Masisira ang buhay mo. Sabing ganon. Diba? Pero dito, something na nakakatuwa lang sa life ng Panginoong Kristo. He died according dun sa kalooban ng Ama. Yung the way kung paano siya namatay, inintend yun ng Ama, linano yun ng Ama, ipinilagay yun ng Ama, andun yung kaisipan ng Ama, andun yung kamay niya pa rin. Alam niya kung kailan siya pinanganak. Katulad din sa atin, kayo mga kapatid, same way with us, di ba? Ito yung isipin natin, sa birth natin, ang Diyos ang may control. So even dun sa ating kamatayan, pag tayo mamatay na isipin natin, o kahit minsan nagko-contemplate tayo ng death natin, kailan kaya akong mamatay? Isipin natin, kahit naman mamatay ako at iwanan ko yung pamilya ko, God is still in control. God is sovereign. Siya yung nagtalaga ng buhay ko. Lord, thank you po kasi kahit 20 pa lang ako ngayon, nag-exist na pala ako ng 20, 25, 29, 30. Thank you po kasi mahaba na yung buhay ko. Sabihin, hindi lang natin alam hanggang kailan yung end, no? Pero alam natin yung beginning natin. The day when we were born. Sabi ng Ecclesiastes, to everything there is a season. A time to every purpose under heaven. A time to be born and a time to die. O, may panahon daw. Nakalagay nga sa Psalm 139 verse 15 Sabi dito ni David, nung psalmist, my substance was not hid from thee. Alam niyo substance? My bones. When I was made in secret and curiously wrought or skillfully wrought in the lowest part of the earth. Yung ang idea dito is belly. Sabi ng psalmist, iniisip niya, Lord, kahit nga na doon pa lang ako sa tiyan ng nanay ko binubuo pa lang yung mga buto sa akin Sabi niya hindi naman yung lingid sa'yo Kaya ang hirap pag nag-abort no? Kasi bakit? Nakikita na daw ni Lord yung the way na nabubuo yung bata tapos ipapa-abort. Kaya matinding kasalanan yun Pero dito sabi ng psalmist, Lord, nakikita mo nga lahat yan Sa 16 Psalm 139:16, thine eyes did see my bones or substance, yet being unperfect. And in thy book, all my members were written, which is in continuance were fashioned, when as yet there was none of them. Ang idea dito, yung kanyang mga kaarawan. Sabi niya, and in thy book, all my members were written. Lahat ng mangyayari sa buhay ko. Yung araw na nasa tiyan pa lang ako, nabubuo, Lord, hindi naman yung lingid sa'yo. Alam mo yun Alam mo nga kung kailan ako ipapanganak. Alam mo kung kailan ako mabubuo doon sa matris ng nanay ko. Alam mo nga kung kailan ako lalabas doon sa sinapupunan ng nanay ko. Lahat yan, pati yung in-between, papunta ron sa kamatayan ko, kung ano yung mga mangyayari sa buhay ko, between my birth and my death, lahat ng mga nangyaring yan, alam mo pa rin, kahit yung appointment ng death, as it is appointed unto man wants to die. Sino nag-a-appoint ng death? God. Hindi yung kaaway. Sabihin, ay, ang kaaway ang pumapatay. Hindi. Ang Diyos ang bumabawi ng buhay. Nalalang sinabi ni Job, the Lord gave and the Lord take it away. Blessed be the name of the Lord. Anong context? Namatay yung mga anak niya. Ang Diyos ang nagbigay, ang nagpahirap, ang Diyos din ang bumabawi. Kapag panahon na natin, kukunin niya tayo. Nalala niyo yung mayaman na nagtayo ng malaking kamalig, tapos nilagay niya yung mga ani niya. Sabi ng Diyos, but God said unto him, thou fool, this night your soul shall be required of thee. Ngayong gabi, kukunin na kita.
Hindi ko lang alam kung ngayong gabi kukunin na kayo o ako. Hindi natin alam. Pero something na maisip natin na kahit doon sa moment na kamatay ng Panginoong Kristo, something na alam ng Panginoong Kristo, alam niya ang Diyos pa rin ang may control. Kaya nga alam niyo kung kanino siya lumapit? Sabi niya yung huli niyang saying, Father, into thine hand I commend my spirit. Bakit? I know you control everything. Lahat na nangyari sa akin ay hindi lingid sa'yo. You know my birth and you know my death. At ito na yung time na ibibigay ko na yung aking hininga. At sa iyong kamay ay inahabilin ko ang aking kaluluwa o ang aking spirito. Alam niya. Pero nakakatawa din kung bakit sa Ama. Ito rin yung approach natin. Tingnan nyo ang Panginoon. Yung approach niya ng kamatayan niya, sa Diyos siya lumalapit na nagsimula, nag-akda, at nagbigay ng simula at ng wakas ng kanyang buhay. Alam niya ang Diyos ay may control, kaya bumalik siya. Ganon din gagawin natin. I-acknowledge natin ng Diyos dapat pag tayo mamamatay na. Lord, ikaw ang nagbigay buhay sa akin. At Lord, nahihirapan na ako, pakiramdam ko, baka ito na yung huling sandali ko. Thank you rin po. Tanggapin niyo po yung kaluluwa ko sa aking kamatayan. Pangalawa, ito yung na-realize ng Panginoon. Ito rin yung dapat isipin natin. Habang nakapakang Panginoong Kristo doon, naghihirap siya, nararamdaman niya yung lahat ng sakit. Both physical and emotional sufferings. Nalala niyo yung Isaiah 53, binasa natin kanina, surely He hath borne our griefs, mga sicknesses, mga pains. He was struck down, sabi nga ganun, afflicted. Ang idea nito, mga mga infirmities, mga sakit sa pangangatawan. Yung sorrows, stricken, figuratively, parang in-afflict daw ang Panginoon. Isaiah 53 verse 5, He was wounded. Yung word na wounded doon is pierced through. Nahirapan daw ang Panginoon sa loob, yung damdamin niya. Tapos nahirapan din daw siya physically kasi na-pierce through daw siya, sinaktan daw siya. He was crushed. Diba? Ang idea, naranasan niya yung parusa na dapat para sa atin, pero hindi siya yung pinarusahan. And then sinabi dun sa Isaiah 53, verse 5, and with His stripes, alam niyo yung stripes, kanina, tinusok daw yung kanyang mga kamay, He was wounded. Tapos yung stripes, He was scourged. Diba yung madaling araw, pinarusahan siya, tinorture. Naranasan niya lahat yan eh. Pero ito yung magandang tanong. Anong nararamdaman ng Diyos nung nasasaktan ng Panginoong Kristo? Sabi ng Romans, di ba? He spared not His own Son, but delivered Him up para sa atin. Hindi daw niya inalis, hindi daw niya hinayaan na ipagtanggol niya yung anak niya. Ay, nako, yung anak ko, andun sa cross. Okay, cut! Stop na to. Darating yung mga angel, ililigtas siya, hindi ko na kaya. Walang ganun na nangyari. Hinayaan daw siya. Yun ang ibig sabihin ng He delivered Him up sa atin. Hinayaan siyang makaranas ng ganun. Pero anong nararamdaman niya na naghihirap yung anak doon? Wala ba siyang nararamdaman dun sa anak niya? What do you think? Naawa din siya. Andun yung pity niya. Sabi nga dito tingnan niyo ba ng Psalm 69? Psalm 69, sabi rito, punta kayo ng Psalm 69. Sabi rito, draw nigh unto my soul and redeem it. Deliver me because of mine enemies. Thou hast known my reproach and my shame and my dishonor. Mine adversaries are all before thee. Reproach hath broken my heart. Yung pangungutya nila, nasaktan ako and I am full of heaviness. And I look for some to take pity, but there was none. And for comforters, but I found none. They gave me also gall for my meat, and in my thirst, they gave me vinegar to drink. Nalala niyo yung part na yon nung sinabi niyang I thirst? Nung pinakahuli, ito yung part na pinainom siya nung umaga with gall, with poison. Pag kung iisipin natin, yung psalmist nito, ini-express niya yung nararamdaman niya na yung point itong time na ito, naghahanap daw siya ng malalapitan na magpapakita ng awa sa kanya, walang nagpapakita ng awa.
Hindi daw niya nakita doon sa mga tao na nagpapahirap sa kanya na ito na-fulfill doon sa Panginoong Kristo. Nakatanggap ba siya ng awa among men? Hindi. Pero the question is, kinawaan ba siya ng God the Father? Nakaramdam ba ng awa ang Ama at that time sa kanya? O kapag tayo mamamatay na, hindi ba siya maaawa? Ala, 3 years na palang nakaratay sa cancer si ganito. Yung anak ko, gabi-gabi umiiyak. Minsan yung sakit natin, ano yan paraan ng Diyos para i-purify yung faith mo, yung pananampalataya mo, lalong nagniningning, lalong nagpupuri. Tignan mo to, kahit nasaktan, nahihirapan, pinupuri pa rin ako. Nalala niyo si Job? Ganun. Yung pananampalataya niya, nagniningning. Bakit? Doon sa dami ng trials sa tinanggap niya, nagkasakit din siya. Pero ang tanong ko dito, naawa ba? Tingin sa Psalm 103 verse 13. Like as a father pitieth his children, so the Lord pitieth them that fear Him. Sino yung kinakaawaan daw ng Diyos? Yung mga natatakot sa Kanya. For He knoweth our frame. Kung paano tayo ginawa, ano yung meron tayo, yung kahinaan natin. He remembered that we are dust. Psalm 103 verse 14, 15. As for man, his day are as grass. Yung buhay daw ng tao, tingnan nyo, saan tayo kinumpare? Are as grass. Pag may mga word na as, nalimutan ko ng tawag din sa word na yun simile yan yung part na yan Pag gumagamit ng you are running as a ganito. Parang tinutulad ko sa ganon. Pero yung buhay ng tao, itinulad daw sa damo. As a flower of the field. Na ano? So he flourisheth. The wind passeth over it and is gone. Saglit lang. Yung damo, nandyan, green, maya-maya, tuyo na. Ganon daw yung buhay ng tao. Sandali lang. Tapos sabi rito, sa verse 17, Psalm 103 verse 17, but the mercy of the Lord is from everlasting to everlasting upon them that fear Him. Kanina yung awa ng Diyos? To them that fear Him. Ngayon, kanino yung mercy ng Panginoon? To them that fear Him, and His righteousness unto His children's children, to such as keep His covenant, and to those that remember His covenants to do them, or commandments to do them. Sino yung, may makikita kayo dito, sino yung kinakaawaan at kinahabagan ni God? Yung pity tsaka mercy. Sino yung object doon? Yung mga nag-fear daw sa Kanya. And then sinabi dun sa last part, yung mga nagre-remember ng Kanyang commandments. Ano yun? Yung sumusunod. Sino yung kinakaawaan ng Diyos? Yung mga sumusunod na mga anak niya. Kaya kapag oras ng ating death, anong nararamdaman ng Diyos? Nandun din yung awa niya sa atin. Nakikisimpatay siya sa atin. Kaya itong sinabi ng Panginoong Kristo rito, nandun yung simpati ng Ama sa Kanya. Sa mga tao, wala siyang na-receive na awa. Pero alam niyo, sa Panginoon, God pitied His Son. Kasama ng Panginoong Kristo yung kanyang puso. Nakikita ng Ama lahat ng kanyang sakit na dinaranas. Andun na yung concern niya sa Ama. Ito yung gusto ko makita niyo. Kung ang Panginoong Kristo, nung kanyang kamatayan, nandun yung presensya ng Ama, nandun yung awa ng Ama sa Kanya, nandun yung control ng Ama sa Kanya, nandun pa rin yung plano ng Ama sa Kanya, hindi ka ba may encourage mamatay? Ito yung death na may peace. Na kahit pala ikamamatay na ako o mamamatay na ako, wow, Lord, kasama pala kita. Andun pala. Nararamdaman mo yung hirap ko, alam mo pala yung pinagdaraanan ko. Pero kanina, ito, tingnan nyo to. Sa hirap ng Panginoon, nandun yung titi ng Ama, pero on the other hand, masaya daw siya Bakit? Kasi yung sacrifices na sa cross, sabi ng Ephesians 5:1 and 2, be therefore followers of God as dear children, and walk in love as Christ also hath loved us, and given Himself for us, an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling savor. Imagine yung sacrifice ni Lord Jesus, yung death niya sa cross, mabango daw yun. Teka lang, pag naaamoy ng Ama yung sacrifice, masaya siya. Nandun yung habag niya, yung awa niya, kasi nandun yung anak niya nahihirapan. Pero kailangan ito para mailigtas ka, tsaka ako. And also, matuto ka rin doon. Pag ako naman na pala yung dating sa kamatayan,
Mahalaga pala na ma-realize ko that God is in control in not only in my birth, yung mga nangyari sa life ko dito sa earth, pero much more, even in my death, He's in control. And then kapag dumating na tayo sa point na yon, Lord, hindi ka pala malayo sa akin kasi andun pala yung awa mo sa akin. Alam niyo ba yung sinabi sa Psalm 116 verse 15? 116 verse 15, precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Alam niyo yung precious? Pag sinabing precious, value, mahalaga. Ang idea rito, sabi ng komentaryo, the idea here seems to be that the death of a good man is in itself of so much importance and so connected with the glory of God and the accomplishments of His purposes. Alam niyo ba pag namatay kayo mga kapatid, nalulugod ang Diyos, nag-glorify pa siya. Ganyan to when you were born, God is glorified. When you got saved, God is glorified. Yung mga obediences mo ngayon, yung mga services mo sa Kanya, God is glorified. Kapag dumating yung time, mamamatay ka na, God will be glorified as well. Ang galing naman. Nandun yung awa niya pala sa atin, nandun din pala yung joy niya, nandun din pala yung delight niya, no? Na mag-glorify pa pala siya. Kaya nga alam nyo, ang Diyos masayang nag-iintay sa'yo, tsaka sa akin. Hindi yung, ba't nandito ka na? Agsubli ka, walang ganun, nagsama ka. Hindi naman yung, nagladong kami 10. Wala naman ganun. We will die on time, kung ano yung nakatalaga sa atin. Kaya nga, anong goal natin, pag tayo namatay, sana marinig natin to. Well done, thou good and faithful servant. Ito yung goal nyo. Lord, sana yung life ko, pwede nga to life verse Lord, kung yung life ko is, magkakaroon ako ng goal, ang goal ko is to be a good and faithful servant. Sana hanggang sa huli, mabuti ako. Sabihin, obedient. Tapos, faithful. Tapat. Lagi ako nandyan para sa'yo. Maglilingkod ako sa'yo, Panginoon. Sabi ng Panginoon, Father, into thine hands I commend my spirit. Sabi niya dito, ang kinabigay yung kaluluwa niya. Pero bakit sa kamay ng Ama? Ito yung third point. Hindi lang ang Ama ay who is in control. Pag tayo mamamatay na, itong isipin niyo. Even in my death, God is in control. Pangalawa, God pities. Naaawa siya. Nandun yung habag niya sa atin. And then thirdly, bakit sa kamay? Because God receives. Pag sa Kanya may pinagkatiwala yung sarili mo, tatanggapin niya. Tingnan mo ang Panginoong Kristo. Ito yung example niya Ama, sa iyong kamay ay naabilin kong aking kaluluwa. Pag kayo mamamatay na, ganun din. Tsaka ako, Lord, yung kaluluwa ko sa inyo ko ay naabilin. Kahit nga minsan may problema tayo, Lord, yung problema ko, tulungan niyo po ako. Sa iyo ko ay naabilin, Lord, yung problema ko, yung sarili ko. Paano ko ba ito malalagpasan? Tulungan niyo ako, Lord. O, di ba, hinahabilin mo rin sarili mo. Ang Diyos ay tatanggapin tayo. Yung mga tao na natatakot sa Kanya o may takot sa Kanya. Di ba? Tatanggapin niya tayo. Katulad ng, paano pag tinanggap niya tayo? Gusto niyo ma-imagine kung paano niya tatanggapin? Naalala niyo yung the prodigal son? Nung tinanggap siya ng tatay niya, sabi nung anak, sabi niya, I will arise and go to my father and I will say to him, Father, I have sinned against heaven and before thee. Ano ginawa niya? Di tumayo siya and he arose and came to his father. Kaya lang, nung naglalakbay na siya, siguro nakatungkod siya, mahaba na yung buhok niya, wala na siya pambayad, pampagupit, yung damit niya sira-sira na, nakita siya ng tatay niya na laging nag-aabang sa kanya. Ang sabi rito, but when he was yet great way off, ano sabi ng tatay? His father saw him and had compassion and ran and fell on his neck and kissed him. Ano ibig sabihin nun? May part ditong cultural. Ano to? Hinalikan niya yung anak niya, tao sa leeg. Ano? Fell on his neck. Anong fell on his neck? Niyakap. Tapos hinalik-halikan niya yung anak niya. Ano yun? Imagine mo, ano yun? Walang hug. Ano? Para ano ba ito? Sa mansanas ba ito? Pag inimagine mo yon, he fell on his neck. Ano yun? Walang embrace yun? Hindi. Ang idea nun, in-embrace. Anak ko, ang tagal kitang inantay. Bakit ngayon ka lang?
Dito, may kita mo, ang Panginoon, mamamatay na siya. Lord, sa iyong kamay, inaabiling ko yung aking kaluluwa. Sabi niya, kasi bakit? Tatanggapin mo yung kaluluwa ko eh. Kaya mga kapatid, parang ano ito? Di ba lagi ito sinasabi minsan? Madalas. Yung dito sa church, ini-equip kayo para matuto, para mabuhay kayo as a Christian sa mga departments ninyo. Pero in a way, parang nire-ready rin kayong mamatay eh. Di ba? Nire-ready tayo mga kapatid ng Diyos na humarap sa Kanya. Na ma-realize natin, Lord, kayo pala may control. Kayo pala, nandun yung habag nyo sa akin. Pero nakakatawa din kasi masaya pala kayong pag ako namatay na din. Kasi nga, makakasama ko na rin kayo. At makakasama nyo na ako. Lord, thank you po Yung mga tao, ayaw ako kasama eh. KJ daw kasi ako eh. Pero ikaw, Lord, gusto mo pala akong kasama. Nandun yung precious pala sa mata mo yung kamatayan ko. At higit doon, Lord, tatanggapin mo pala ako. Patulad noong prodigal son, na nandun yung talagang damdamin ng ama, yung excitement niya, yung pagmamahal ng ama. Ganun ang ginawa. Dito, ina-expect ni Lord Jesus yung, tingnan mo to, nandun yung immateriality of the soul. Anong immateriality of the soul? Mabubuhay tayo. Pag namatay kayo physically, may something mabubuhay sa tao, yung kaluluwa. Kaya yan dapat yung nire-ready ng mga tao. Yung araw ng kanilang death, ina-anticipate dapat nila yan. Si Lord Jesus naniniwala dun sa immateriality of the soul. Alam niya mabubuhay siya dahil Diyos din siya. Pero tayong tao, isipin natin, we must believe dun sa immateriality of the soul. Mabubuhay tayo. Ang question lang, saan ka pupunta? Sa langit ka ba o sa impyerno? Wala namang in-between eh. Wala namang purgatory eh. Si Lord Jesus, alam niya kung saan pupunta. Sabi niya, Father, into thine hand I commend my spirit. Bakit? Alam ko, ikaw naman na may control lahat. Alam ko, andun naman yung habag mo sa akin. And you will take delight dito sa kamatayan kong ito. Pero higit sa lahat, alam mo Lord, yung realization ko, I know, you will receive me. Kasi sinabi niya na sa John 16:16, sabi niya, a little while and ye shall not see me, and again a little while and ye shall see me, because I go to the Father. Sabi niya sa John 16:17, may part doon, what is this that He said unto us a little while? Ano sinasabi niya sa atin? Aalis daw siya, tapos di natin siya makikita. Yung niya yon, burial. And then resurrection, makikita natin siya ulit. Sabi niya ganun, because I go to the Father, and I came forth from the Father, and I come into the world, and again, I leave the world. At kapag namatay daw, kapag nag-resurrect daw siya, aalis daw siya, saan siya pupunta ulit, and go to the Father. Kaya we must be concerned sa kaluluwa natin. Christians, I know you're concerned, pero much more be concerned sa kaluluwa mo. What am I doing ngayon? Ilang years na kayong Christians? How is your Christian life? How is your Christian walk? Si Lord Jesus, alam niya yung realization ng mga ito. May realize din yung mga bagay na ito. Alam niyo ba kung saan kayo pupunta? Do you have the assurance of salvation? Alam niyo ba, meron ba kayong assurance na when I die, Pastor, I will go to heaven? Not because I'm a good person, but because I have a Savior who died for me, who paid for my sins, who rose from the dead para sa akin. That's all what I have. That's all my treasure. Yun ang kayamanan ko, Pastor. And so am I. Kahit ako, yun din yung kayamanan ko. Yun lang din yung meron ako. Pupunta ako sa langit because I'm a pastor? Hindi eh. Kasi kung hindi natin ito paghahandaan, wala tayong kaligtasan, wala tayong assurance ng kaligtasan. Hindi tayo makakarating sa langit. Hindi tayo nanampalataya sa Kanya. Hindi tayo napatawad sa mga kasalanan natin. Hindi tayo fit sa heaven. Yan yung nag-iintay sa atin. We will be tormented in hell forever. Forever. Yun ang mangyayari. In heaven, there is comfort, but in hell, there is torment. Kaya dapat paghandaan ito. Yung mga tao, yun ang sasabihin natin sa kanila, yung mga loved ones ninyo. Tandaan nyo to something na paiyakin natin yung isa't isa. Ang may hawak ng buhay, ang Diyos. Ang may hawak ng kamatayan, ang Diyos. Yung loved ones natin na hindi ligtas, anytime pwede silang kunin ng Diyos.
Pag namatay sila ngayon, saan sila pupunta? Pag-pray natin sila. Lord, sana buksan mo yung isip nila. Nakarinig naman na sila, Lord eh. Pero hindi ko naman kayang buksan yung isip nila. Hindi ko naman kayang iparealize yung mga bagay na to. Pero nakitsaga ako, Lord. Paulit-ulit nga ako eh. Pero Lord, I'm praying, sana mahabag kayo. Make a mighty work sa puso niya. Ma-born again siya, ma-convert yung anak ko, yung asawa ko, yung kapatid ko. Let me end. Alam niyo mga kapatid, walang ibang magandang paraan ng kamatayan katulad ng kamatayan ng Panginoong Kristo. He died confidently na kung saan inahabilin niya yung kanyang kaluluwa doon sa kamay ng kanyang ama. Kasi alam niyo bakit doon sa ama, kamay ng ama, sa kamay lamang ng ama, makakasumpong tayo ng comfort, ng joy, ng protection or safety, and above all, peace. Sabi, rest in peace. Sabi nga, nakalagay doon, no? Rest in peace. Ang question doon, nung namatay ba siya, nung nabubuhay ba siya, hanggang namatay siya, hinabiling ba niya yung sarili niya sa Ama? Nakilala ba niya ang Ama? Diba? Nakilala ba niya ang Panginoong Kristo? Kasi kung hindi, there's no peace para doon sa mga makasalanan. Pangalawa, alam niyo kung alam natin ito, yung tatlo, that God is in control, that God pities, that God, ano yung pangatlo? Receives. Diba? God controls, receives, pities, and receives. Kung alam daw natin ito yung pagkakataon na mamamatay ka na nagpapasalamat. Paano magpapasalamat? Imagine mo, Lord, thank you po kasi nabuhay ako, di ba? Di ba kayo nagpapasalamat na nabubuhay kayo? Paano pag bumamatay na kayo? Magtatampo na kayo? Lord, ba't naman ganun? Binuhay na nga kita, nakatakda rin yung kamatayan mo, kaya dapat ang matutunan mo, beyond doon, ma-appreciate mo yung life. Hindi, kasi may anak pa ako eh. Huwag kang mag-alala, kayang buhay ng Diyos yun. Kahit wala ka. Kaya silang i-bless ng Panginoon beyond sa kaya mong i-imagine. Minsan, binarinig natin sa iba eh. Wala ka namang bilang eh. Kahit sa Diyos, wala kang bilang. Hindi kanya kailangan, hindi niya rin ako kailangan. Kaya niyang gawin lahat. Kaya niyang i-provide lahat. Kahit iwanan natin yung mahal natin sa buhay, kahit this very night, this very day, this very year. Huwag tayo mag-alala. Bakit? God is in control nga. Kaya we can die in peace, we can die ng may thankfulness. Diba? Magpasalamat tayo, nabuhay tayo. Pasalamat tayo, naligtas tayo. Meron tayong lugar doon sa langit. Alam natin yung kaligtasan na ginawa ng Panginoong Kristo. Kung ito totoo sa Panginoong Kristo, ito lang yung pagkakataon na kahit mamamatay ka na, hindi lang yung puno ko ng pagpapasalamat, ito rin yung kamatayan na kung saan totoong magiging handa ka. Kung alam mo yung mga bagay na to, nakikita mo yung si Lord Jesus Christ, kilala mo siya, then you can die prepared. Diba? Kasi bakit? Nahugasan ka na sa kasalanan mo. Sabi ng Revelation 1:5, and from Jesus Christ, who is the faithful witness and the first begotten of the dead and the prince of the kings of the earth, at yung part, take note, unto him that love us. Sabi ni John, sino daw si Lord Jesus? Unto him that love us and wash us from our sins in his own blood. Siya na nagmahal sa atin, siya na naghugas sa atin, sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Mga kapatid, nahugasan na tayo ng dugo. May namatay na para sa atin. May nagmahal para sa atin. Kaya yung mga mananampalataya, we can die prepared kasi nga, you're clean. Walang papasok sa langit ng hindi nahugasan. Sabi ng Revelation 7:14, and I said unto him, Sir, thou knowest, and he said to me, these are they which came out of great tribulation. Ito raw yung mga tao na napatay sa tribulation, yung mga namatay sa faith. Nanatili sila sa pangalan ng Panginoong Kristo, kahit pinatay na sila. Ang sabi,
They are they which came out of great tribulation and have washed their robes. Ito yung mga tao na hinugasan daw nila yung kanilang mga suot and made them white in the blood of the Lamb. Sa langit mga kapatid, meron tayong suot at yung damit natin doon ay malinis na damit. Bakit? Ang nanghugas doon is yung dugo ng ating tagapagligtas. Kaya we can die with peacefulness, we can die with thankfulness, we can die with preparedness, katulad ng ating Panginoong Kristo. Siya yung example natin how we ought or how we should die. Kung tayo mamamatay, sa ganong paraan yung ating makita. Let's realize that God is in control, that God pities us, and He will receive us, mga kapatid. Let's bow our heads and pray. Lord, thank you sa gabing ito. Thank you, Lord, sa pagkatapos ng aming series. Thank you sa mga lessons. May we lay these words sa aming mga puso and to live pleasing sa inyo. In Christ I may pray. Amen. Sige po, let's have a prayer time. Be? Ano na lang tayo? Mag-prayer partnering. Si Chana lang,